gitna ng kagubatan, malayo sa kaharian ng Ayuda, ay matatagpuan ang isang maliit na kubo. Dito kasalukuyang narirahan sina Sita, Rama at ang kapatid nitong si Lakshmana. Matapos silang ipatapon mula sa kaharian ng Ayuda. Bagamat ganito, maayos naman ang kanilang pamumuhay hanggang isang araw. Linis muna tayo. Rama ang kanyang pangalan, nais ko siyang maging asawa. Sino kaya iyan? Sinubukang akitin ni Sarpanaka si Rama, ngunit hindi siya nagtagumpay at galit itong umuwi pabalik sa Langka. Sinubukang patayin ni Lakshmana si Sarpanaka, ngunit siya ay nabigo at nasugatan lamang niya ito. Umuwi si Sarpanaka sa Langka na umiiyak at nagsumbong sa kapatid niyang si Ravana. Sa galit ni Ravana ay ipinatawag niya si Maritsa upang humingi ng tulong. Mga kawal, ipatawag si Maritza! Masusunod, Panginoon. Maritza, tinatawag ka ni Ravana. Sumunod ka sa amin. Masusunod. Nandito na po si Maritza, Panginoon. Bakit mo po ako ipinatawag, Panginoon? Tulungan mo kaming magiganti. Sino po ba ang aking makakalaban? Gumawa ng plano si Maritza kung paano nila mabibihag si Sita. May gintong usa. Rama, Lakshmanan, halika kayo rito, may gintong usa. Umalis si Rama upang hulihin ang usa at inutusan si Lakshmana na bantayan si Sita. Ngunit lumipas ang ilang oras ay hindi pa rin bumabalik si Rama. Nagsimula nang mag-alala si Sita para sa lagay ng kanyang asawa. Lakshmanan, sundan mo na ang iyong kapatid. Hindi yan maaari. Kailangan kitang bantayan. Pakiusap, Lakshmanan, sundan mo na ang iyong kapatid. Hindi maaari. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang mag-hari. Yan totoo. Sinungaling! Kung talagang mahal mo ang iyong kapatid, susundan mo siya sa kagubatan. Pagpatunayan ko sa iyo. Maaari mo ba akong bigyan ng tubig? Sandali lamang po. Ito na po. Sita, bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawing reyna ng Langka. Ngunit pumayag ka lamang na maging aking asawa. Ayoko! Hindi! Hindi maaari! Dinala ni Ravana si Sita sa kaharian niya at habang lumilipad sa ere ang karwahe ni Ravana, hindi maalis sa isipan ni Sita ang ginawa niya kina Rama at Lakshmana. Sa tuktok naman ng di kalayuang bundok ay mayroong isang agila na karinig sa sigaw ni Sita. Agad nitong naintindihan ang kalagayan ng babae at dali-daling hinabol ang lumilipad na karwahe upang atakihin ang higanteng si Ravana. Nahanap na ni Lakshmanan ang kanyang kapatid. Pabalik na sila mula sa kagubatan nang nakita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa Langka. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila at nagsimula ng maghanda upang sundan ang hari ng higante at demonyo sa Langka. Halika na kapatid. Kailangan na natin magadali. Bilang paghanda sa pagbawi kay Sita, dumaan muna ang magkapatid sa kaharian ng mga unggoy upang humingi ng tulong sa pagsasalakay sa Langka. Maaari mo ba kaming tulungan? Iligtas ang aking asawa mula kay Ravana. Magpapadala ako ng mga kawal. Nakarating ang hukbo ng mga unggoy kasama si Rama at Lakshmana sa Langka. Lumipas ang napakahabang oras na labanan. Sa pangyayaring ito, marami ang sugatan at namatay mula sa hukbo ng mga unggoy.
Ganito rin ang lagay ng mga demonyo at higante. Ngunit sa huli ay mas marami ang bumagsak na mga higante at nasugatan ng ulo. Rama, tulungan mo ko! Ravana, sumuko ka na! Dito na matatapos ang kasamaan mo! Nagtagumpay si Rama sa pagbawi kay Sita kasama si Lakshmanan at ang hukbo ng mga unggoy. Magmula noon ay namuhay sila ng matiwasay at tuluyan nang natigil ang kasamaan ni Ravana.